Nako, ito na po. Inamin na ni Justice Secretary Boyeng Rimulya yung pag-withdraw ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ICC bilang membro ang Pilipinas ay nakasama pa sa kanya. Wow! Parang lumalabas ikaw, hindi tayo nag-withdraw, maka hindi ka nagkaroon ng problema ngayon. Pakinggan po ninyo itong palitan po ng paliwanagan ni Secretary Rimulya at ng ilang mga senador doon nga po sa ginanap na hearing dyan sa Senado. Akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung... Madam Chair, if I yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama, or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po tayo, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, Senator Bato. Yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC, sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama dapat. po. Dapat ho, ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit... Yun po yung sa extradition. Pero surrender po, sa atin po yun. Kaya nga, bakit... Wala mo sinabi dito surrender. Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Hindi na nga tayo member sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo miyembro ng ICC eh. Kasi kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga eh. Kasi yung po yung malinaw po, na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako bugado, ikaw bugado ka. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hiningi ang surrender. Ang hiningi lang nila is extradition with a view to extradition. Yung nga ho, sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurinder si Pangulong Duterte? Yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma nga... Sir, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. Pero yung sa Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Hindi naman wala ho tayong treaty sa state party
o sa ICC. Kasi nga, inatras po ng So President bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. Oh, May surrender. 9851. Sinasabi. Opo. Ayan, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Ayun, yun ang hindi alam ni Bato. Ayan, no? Ay, nako. So, napakalinaw po. Ang ginigiit ni Justice Secretary Boying Rimulya, merong batas kaya kanilang isinurrender. Sabing surrender. Kasi pinag-usapan dito, sinurrender o extradition treaty. Kaya isinurrender si Duterte dyan sa ICC. At kaya naman hindi na ipatupad ang extradition treaty kasi hindi na tayo member. Bakit ba tayo hindi naging member? Kasi nga, nag-withdraw si Duterte noong nawala na tayo officially 2019 during Duterte administration. So, hindi ito napaghandaan. Nagpabigla-bigla sila ng mga panahon. Ay, ginigiit ni Bato de la Rosa, hindi nga tayo member. Bakit isinurrender? Kasi nga, yun ang sinasabi ng batas. Sabi ni Rimulya. Dahil tayo wala ng extradition treaty, doon sa ICC, so, surrender dahil merong warrant of arrest. Isinuko dahil merong warrant of arrest. Ayan po. So, doon pa sa hearing na nangyari yan, ano bang aral ang ating matutunan dito? Yung bang prinsipyo o paninindigan ng iba na mali ang ginawa ng Philippine government para mahuli at isurrender si Duterte o yung pagpapairal ng batas? Ang dinidiin po ni Justice Secretary Rimulya, merong batas kaya nila ginawa yan. Okay? Sabi naman ng mga pro-Duterte, bakit yung ginawa yan? Hindi naman tayo member. Kasi nga, hindi na tayo nag-member. Kung tayo member, dapat extradition treaty. Medyo mahaba ang proseso. Hindi ganun kadali. Ayan ang lumalabas ngayon. So, nagkakasisihan, pero nangingibabaw pa rin ay ang legal na proseso. Kasi nga, ang idinidiin ng pamahalaan wala ng extradition treaty. Kailangan nilang gawin yan kasi nasa batas din ang pag-surrender. Dahil nga merong arrest order na nilabas ang ICC na dala ng Interpol. So, yun po yung lumalabas. Masalimot ito, technical, legal. At nagiging political din. Pero wala tayong magagawa. Legal po, legal ang pag-usapan. Naaayon sa batas. Kaya ngayon, mananatili sa ICC. Yan po yung pinanindigan ng Estado. Legal ang ginawa ng Estado sa pagkakahulit, pagkakasurrender. Kung ano man ang sabihin ng mga senador o na kung sino man na pro-Duterte, wala na tayong magagawa. Nandun na po. At pinanindigan ng Estado ang kanilang ginawa. Kahit na, sabi nga nila, hindi na dapat talakayin, pero natatalakay pa rin. Kasi nga kinulit ng mga senador na humarap at magpaliwanag ang ating Executive Department, ang Office of the President. Ano po inyong masasabi sa isyong ito? Masalimot, pero nakakadagdag ng kaalaman kung magiging bukas, open tayo ang kaisipan sa ganitong klaseng talakayan. Please like and share ng ating mga video dito sa Mike Abby Opinions, pati doon sa isang channel ko, pakisama na rin, MA Pinoy TV.